Di ko sure kung weird lang ba talaga ako, pero hirap na hirap akong palitan tong keyboard na 'to. Hindi dahil sira, hindi dahil luma. Actually kasi ang ganda pa rin niya. At oo, literal na may maganda sa spacebar. Ducky Vermillion Mia Pro Beijing Opera. Yan ang name niya. Oo, ang haba ng pangalan. Mas mahaba pa sa pasensya ko kapag cannot reproduce yung bag. Pero seryoso, 5 years na kasi kami nito. Binili ko pa to nung 2021. Fast forward, 2026 na. Siya pa rin ang gamit ko araw-araw. At ang nakakagulat, hindi pa rin siya mukhang 5 taon nang ginagamit. Gaano ba katindi ang gamit? Software QA ako, so imagine mo na lang, araw-araw puro type. Test cases, bug reports, documentation, coding sessions, Slack, at kung ano-ano pa. At hindi pa ako yung taong mahilig mag-copy-paste. Mas gusto ko talagang i-type manually. Oo, alam ko, pinapahirapan ko sarili ko. Pero ewan, kapag tinype ko, feeling ko mas legit. So, bakit ko nga ba naiisipang palitan? Hindi dahil may problema. Ang totoo, wala nga eh. Masarap pa rin siyang gamitin. 5 years ba naman, parang muscle memory na yung keyboard. Kahit patay yung ilaw, alam ng kamay ko kung nasan lahat ng keys. Ang totoo, isa lang talagang dahilan. Kulang siya ng numpad. At depende kasi sa project. May mga pagkakataong mas convenient talaga kapag full-size keyboard. Lalo na kapag puro numbers o Excel o navigation gamit ang numpad. O minsan gusto mo lang na nandyan lahat ng keys. Hindi mo kailangang mag-isip kung nasaan yung shortcut. Yun lang talaga. Kung hindi dahil doon, baka hindi ko pa nga naisipan palitan. Sa totoo lang, naghanap pa nga ako ng parehong keyboard. Baka sakaling may full-size version. Kaso out of stock. Kaya mukhang kailangan ko na talaga mag-move on. Pero bakit nga ba itong binili ko noon? Una, aminin natin, ang ganda kasi talaga. Hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinakamagandang keyboard na nakita ko. Pero hindi lang dahil sa design ha. Noong time na naghahanap ako ng mechanical keyboard, ang dami kong reviews na pinanood at paulit-ulit ko naririnig yung isang term, PBT keycaps. Hindi ko pa nga masyadong naintindihan noon pero ang lagi nilang sinasabi, mas matibay, hindi agad nagiging shiny, mas pangmatagalan. Kasi before nito, nakagamit na rin ako ng mga mas murang keyboards. At mapapansin mo talaga, habang tumatagal, nagiging shiny yung madalas na pinipindot. Parang nagmamantika na ewan. Hindi rin naman sira. Pero ewan ko, parang dumidikit na yung daliri ko minsan. Basta hindi na siya kasing sarap i-type. Kaya sabi ko noon, sige nga, subukan natin tong PBT na may cherry red na switch. At alam mo, hindi ko in-expect na ito pala yung isa sa mga best purchases ko. 5 years later, hindi pa rin shiny yung keycaps niya. Sulit na sulit. At alam mo pa yung mas nakakatawa. Online ko lang pala to binili. At dahil excited ako, may hindi pala ako nabasang details. Akala ko wireless, hindi pala. Akala ko rin RGB, wala rin pala. Imagine mo yun, bumili ako ng keyboard tapos parang ibang keyboard pala yung nasa isip ko. Pero habang tumatagal, na-realize ko, okay lang pala, yung RGB, nakakaduling lang din naman minsan. At hindi rin naman nadadagdagan ng typing speed kapag makulay yung ilaw. Joke lang. Sa akin lang naman yun. Case to case basis tayo. Kung trip mo RGB, go lang. Kaya ngayon, kung bibili man ako ng bago, hindi dahil pangit na siya. Hindi dahil luma na siya. Hindi rin dahil nasira. Nagbago lang yung kailangan ko. At feeling ko, yun yung pinakamahirap na klase ng upgrade. Kasi hindi ka nagre-replace ng sirang gamit. Nagpapaalam ka lang sa isang gamit na ginawa ng maayos ang trabaho niya. Sulit? Oo. Masarap gamitin hanggang ngayon. At kung bibili man ako ng bago, feeling ko may isa talaga akong mamimiss eh. Yung keyboard na bago pa man ako magsimula magtrabaho, napapatingin muna ako. Tapos ang nasa isip ko lagi, ang ganda mo. Kasi para sa akin, hindi nasusukat ang ganda ng gamit sa araw na binili mo siya. Nasusukat siya kung gusto mo pa rin siyang gamitin kahit 5 taon nang lumipas. Pero syempre, hindi pwedeng feelings lang. QA tayo eh. Sa rooms rating tayo.
Sulit? Pass. Masarap gamitin? Pass. Napapangiti pa din ba ako? Pass. Final test result? Syempre pass. 5 years, araw-araw na gamit. At hanggang ngayon, pasado pa rin. At feeling ko, yun na siguro yung pinakamagandang review na pwedeng matanggap ng kahit anong gamit.